Marami ho may gustong ibalik ho yung death penalty. Seriously! Marami ho, bakit? Gusto ho nilang makita o send a signal and shiver to those people na talagang deadbeat, talagang walang kinakatakutan at kinatatakot lamang pag sinalita mo ang kanilang lengguwahe. And that's the mind of the criminals. Lahat ho ng mga sinasabing ito mga putok sa buhong mamamatay taong nagbebenta ng droga, rapist ho, ala ho silang pakialam sa pagkatao mo. May kinakatakutan ba yung mga putok sa buho na yan? Ala! Sino ang kinakatakutan nila? Ang kinakatakutan nila pag nakakita sila ng katapat nilang barambado rin, barubal din eh. You must be able to speak the language as I said before. And alam mo ang mga kriminal kasi nagkakaintindihan lang pag medyo, abay, tado rin yan kapareho natin. Tado rin yan. Ago rin yan. Ago rin yan. Tado rin yan eh. Eng din yan kapareho natin. Kaya, iwasan natin. Siyempre, iwas ka ng iwas kasi tado rin yan kapareho mo eh. Ago rin yan kapareho mo eh. Hindi ba? Ngayon, ang ginagawa, iiwas ka. So, but eventually, wala ka nang maiwas, hindi na. Makikipagkaibigan, susunod ka na lang. Ganun ho sinasabi. Mga bossing, ganito lang ho, I can hear that ito hong presidency ni Duterte, if it continue to persist na alingaw nga ho ng ginagawa ng CHR, we can see talagang eto ho, magkakontrapelo, eventually magkakabanggaan ho ito eh. Naturalmente, ginagawa lang ho ng CHR, Commission on Human Rights, ang kanilang mga trabaho. Natural, kaya sila nandyan kasi ipairal yung sinasabing human rights. Ang tanong, human rights nino? Ng biktima? O ng suspect? Ng kriminal o ng namatay? See the problem with you guys at CHR? You don't even... Meron nga one time, alam niyo ho ba ako napunta ako sa Commission on Human Rights, naimbitahan ako? Dahil may operations ho kami ginawa, nireklamo ho kami ng suspect ng putok sa buho na yun. At all of a sudden, pinatawag ho tayo and I had to explain and then, what are you calling me for? Eh, alam mo naman, may due process din kasi sinunod eh. Teka muna, ako'y nanindigan lang para doon sa biktima. Eh, kaya lang sabit ka rin eh. O yung biktima tsaka ikaw. Sabi ko, wait a minute. Eh, wala tayong magagawa ng proseso natin eh. Can you imagine that? Well, kung yan ang trabaho ng CHR, parang sila ho'y, parang nandyan lang. Alam niyo ho, hindi ba? Nandyan lang. As in, nandyan lang sila. Nakakabuti ba? Ewan. Pinagsisilbihan ba nila talagang taong bayan? Ewan. May saysay bang kalang pananatili dyan? Ewan. Sila may pabor para doon sa sinasabing mga namatay ng biktima na pagkatapos pinaslang na mga putok sa buho mga suspect? Hindi ko alam. Ewan. Pagdating sa sinasabing mga human rights, yung mga due process na binibigay sa mga suspect, nangunguna sila. Yes! Kaya ano man ang salita nila sa EU Commission on Human Rights, I'm sorry but I have to tell you, this is the naked truth. Hubot-hubot na katotohanan tong sinasabi ko. Walk around, lalo-lalo if you're a victim, if you're family members of the, sabihin victims of violence, victims of violent death. Yun ha, mga victims na mga kanilang mga family of victims of violent death. Yan sinasabing, yung violence. Sino ho bang saan ho ba nakatindig ho yung human rights na yan, mga kung saan? Tanong nyo lang ho sa kanila. Kaya, alam ko, trabaho sa human rights. Kaya kinakailangan meron ho tayong human rights. Kaya lang, dapat pareho binabalanse. Ano pang babalanse mo? Natitira yung pumatay. Yung namatay, wala na, tapos na. Ano pang rights noon? Wala na, patay na yun eh. So there's no more rights for this person who's already dead 6 feet below the ground. So saan natitira ngayon yung rights? Rights ng sinasabing putok sa buhong kriminal. Di ba? Kapag ikay pinaslang at patay ka na, ano pang rights na sinasabi mo? Ang rights ay para sa mga nabubuhay lang. Ang karapatan ay para sa mga nabubuhay, mga napatay. Ang mga pumatay at nabubuhay, sila ay kinapangalagaan ng kalang rights. Ang kalang karapatan na pumatay or karapatan na para turuan sila, para i-reform sila, and then rehabilitated, reformed, reintegrated back in the society? I don't know, but that's exactly what it is, and I don't understand. Hindi ko alam.
Kaya kung minsan, ito hong mga sinasabi ho ng human rights, the basic principles of human rights, lahat ho sinasabi na hindi ho nakikinig yung tao, mahirap ho yan eh. Pag salita ka ng salita, para lang kayong mabahong utot na hangin at mabahong utot na dumadaan na tumatakip na lang ho ng yung kanilang ilong, yung mga narinig sa inyo. So, you know, it's really hard to function that way because nabuo na ho yung stigma. Yung pananaw ng tao, ala naman kaming rights sa inyo. Ibang yung papatay ng pamilya namin. Ang rights ng putok sa buhong kriminal. Nandoon. Ayun ang problema. Kaya ngayon, itong presidency ni Duterte, I'm sure that mga international human rights, blah, 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 pati mga human rights sa CHR, guys, listen. Would you just try to do some packaging or image, sabihin, enhancement, that the next time you do something, please, it's not always for the suspect, the rights of the suspect. Also look at the victims.